Noong November 1, 2021, isang napakalagim na kaso ng pagtataksil at pagpatay ang yumanig sa Chinese Quarter ng Flushing, New York. Isang 29 na taong gulang na babaeng Chino ang nasangkot sa isang lihim na relasyon sa isang 52 taong gulang na lalaking may asawa. Nang tuluyang mabunyag ang kailang ugnayan, nauwi ang lahat sa isang karumal-dumal at brutal na pagpatay. Ang babae ay pinahirapan bago tuluyang pinaslang. Ang kanyang pribadong bahagi ay nilapastangan at paulit-ulit na inatake gamit ang malalaking mapurol na bagay. Dahil sa matinding mga sugat at labis na pagdurugo, tuluyan siyang namatay. Ang kwento ng pagtataksil ng lalaking may asawa at ng kanyang kabit ay nagtapos sa isang trahedyang hindi kayang sikmurain ng sinuman. Ang kwentong ito ay naganap sa Flushing, New York, isang lugar na kilala bilang tahanan ng maraming komunidad ng mga Chino. Sa sentro ng lugar na ito ay ang Main Street, isang pangunahing kalsada na puno ng Chinese restaurant, supermarket, nail salon, fruit shop at sari-saring tindahang Chino. Dahil karamihan sa mga residente ay nagsasalita ng wikang Chino, maraming bagong imigranteng Chino ang pinipiling manirahan at magtrabaho sa lugar na ito. At dito mismo sa isang tila ordinaryong komunidad, naganap ang isang pinakamadilim na krimen sa lugar. Ang biktima ay kinilalang si Zhou Xiaomei, 29 na taong gulang, isang bagong dating sa Estados Unidos. Siya ay naninirahan sa Queens, New York at nagtatrabaho bilang isang nail technician. Siya ay tubong Fujian, China, may mababang antas ng edukasyon at ipinakilala sa kanyang asawa habang nasa China pa siya. Doon din nila opisyal na inirehistro ang kailang kasal. Ang kanyang mga biyanan ay matagal nang nagtatrabaho at naninirahan sa Estados Unidos. Kaya't makalipas lamang ang kailang kasal, ang kanyang asawa ay nag-immigrate patungong Amerika upang sumama sa kanyang mga magulang at iniwan si Zhou Xiaomei sa China kahit pa siya ay buntis na noon. Inakala ni Zhou Xiaomei na kapag nakapag-settle na ang kanyang asawa sa Amerika ay susunduin na agad siya nito. Ngunit kabaligtaran ang nangyari. Pagkarating pa lamang ng kanyang asawa sa Estados Unidos, ang kanyang mga biyanan ay nagsimula nang hikayatin siyang makipaghiwalay sa kailang anak. Mula noon, naging masalimuot at masakit ang relasyon ng biyanan at manugang. Dahil sa patuloy na alitan at tensyon sa pamilya ng kanyang asawa, nakaranas si Zhou Xiaomei na matinding depresyon. Matapos lamang niyang manganak, saka pa siya isinama kasama ang kanyang anak sa Estados Unidos. Ngunit kahit nasa Amerika na siya, hindi rin bumuti ang kanyang kalagayan. Sa halip, lalo pang lumala ang relasyon niya sa kanyang mga biyanan. Umabot na nga ito sa puntong pinaalis siya sa bahay at pinabalik sa China, kung saan siya namuhay na mag-isa sa loob ng ilang panahon. Bandang 2019, bumili ng bahay ang kanyang biyanan sa Whitestone, Queens, New York. Muli siyang bumalik sa Estados Unidos at tumira kasama ang kanyang asawa, ang kailang anak na babae at ang kanyang mga biyanan. Ang asawa ni Zhou Xiaomei ay nagtatrabaho sa construction. Halos magkasing edad ang mag-asawa at magkasama nilang inalagaan ang kailang 7 taong gulang na anak. Sa social media ni Zhou Xiaomei, tanging mga larawan niya at ng kanyang anak ang makikita. Walang kahit isang larawan kasama ang kanyang asawa. Ayon nga sa mga kapitbahay, tahimik ang pamilya at bihira silang makahilubilo mula nang lumipat sila sa lugar. Si Zhou Xiaomei ay matangkad, payat at may mahabang buhok at kaaya-aya ang itsura. Kilala rin siya ng mga kapitbahay bilang mabait at magiliw. Madalas niyang inilalabas ang kanyang anak upang mamasyal at palagi rin siyang bumabati ng may ngiti. Kabaligtaran naman ito ng kanyang asawa na ayon nga sa mga kapitbahay ay may masungit itong ugali at hindi pumapansin sa kahit simpleng pagbati. Ayon rin sa mga kapitbahay, huling nakita nila si Zhou Xiaomei noong tag-init ng taong 2021. Isang gabi ng Agosto, tumawag si Zhou Xiaomei sa pulisya matapos umano siyang saktan sa loob ng bahay ng kanyang biyanan, partikular na ang kanyang biyanang lalaki. Nagising ang kapitbahay sa tunog ng malalakas na sirena at lumabas upang alamin ang nangyayari.
Ang tanging nalaman nila ay binugbog si Zhu Jiaomei, ngunit hindi na nga nila alam ang dahilan ng pananakit. Matapos ang insidenteng iyon, tumakas muna si Zhu Jiaomei at nagtago sa loob ng ilang panahon. Inabot nga ng oras bago siya natagpuan at pinabalik sa bahay. Ngunit mula nga noon, bihira na nga siyang makita pang lumabas. Hanggang sa mangyari ang trahedya, ilang buwan na nga siyang hindi nakita ng mga kapitbahay. May isa pang ang dahilan kung bakit ayaw nga ni Zhu Jiaomei na umuwi ng China. Nagkaroon ito ng isang lihim na relasyon. Ang lalaki ay kinilalang si Wan Kumin, 52 taong gulang, isang Chinese-American. Si Wan ay ipinanganak noong September 1968 at 23 years old na mas matanda kay Zhu Jiaomei. Dumating siya sa Estados Unidos noong taong 2003 bilang isang estudyante. Matapos niyang makapagtapos, sinubukan niyang magnegosyo at kalaunan ay nanirahan na nga siya sa New York. Nagpakasal rin siya sa isang Amerikanang babae, nagkaroon ng 2 anak at matagumpay na nakakuha ng US Green Card. Ngunit sa paglipas ng mga taon, hindi nga naging madali ang kanyang negosyo. Dahil minor de edad pa lamang ang kanyang mga anak, napilitan nga siyang magtrabaho bilang isang full-time driver upang suportahan ang kanyang pamilya. Noong taong 2019, ilang buwan pa lamang nga mula nang dumating si Zhu Jiaomei sa Estados Unidos, doon niya nga unang nakilala ang lalaking magiging sanhi ng kanyang kapahamakan. Ito nga ay si Wan Kumin. Ang pagkikita ngang iyon ay hindi planado. Hindi rin nga nila inaasahan na hahantong ito sa trahedya. Sa panahong iyon, ang asawa ni Zhu Jiaomei ay inimbitahan sa isang pribadong handaan. Isang salo-salo na karaniwang na dinadaluhan ng mga kapwa Chino sa komunidad. Bilang asawa, kailangan niyang isama si Zhu Jiaomei. Nung gabing iyon, maingat na nag-ayos si Zhu Jiaomei. Maayos ang bihis, tahimik at halatang nais lamang gampanan ang kanyang papel bilang asawa. Wala siyang alam na sa gabing iyon, may matang tititig sa kanya na may ibang intensyon. Sa handaan ding ngang iyon, naroon si Wan. Habang abala nga ang bisita sa pagkain at usapan, si Wan ang unang lumapit kay Zhu Jiaomei. Siya nga ang nagpakilala, siya ang nagsimula ng usapan. Sa una, karaniwan lamang ang kailang pag-uusap tungkol sa trabaho, buhay sa Amerika at pagiging bagong imigrante. Ngunit sa likod ng mga simpleng tanong, may unti-unting nabubuong interes. Bago matapos ang nasabing handaan, nagpalitan nga sila ng contact information. Sa mga sumunod nga na linggo, halos wala silang komunikasyon. Ngunit nang dumating ang Pasko ng taon ding iyon, isang mensahe ang dumating sa telepono ni Zhu Jiaomei. Isang simpleng pagbati mula kay Wan. Mula sa isang mensahe naging 2 hanggang sa naging madalas. Sa katotohanan, hindi kailanman nakalimutan ni Wan si Zhu Jiaomei mula pa nang unang makita niya ito. Ngunit dahil nga pareho silang may pamilya, pinili niyang huwag agad ipahayag ang kanyang nararamdaman. Habang tumatagal ang kailang pag-uusap, unti-unti ngang nabuo ang tiwala. Hanggang sa magsimula na ang mga paanyaya na simpleng panunood ng sine, maikling pagkikita at minsan ay pagkain sa labas. Sa loob ng 1 taon ng palihim na komunikasyon at pagkikita, tuluyan nga nilang kinumpirma ang isang relasyong hindi kailanman dapat na nagsimula. Sa bawat mensahe, sa bawat tanong kung kumusta siya, sa bawat paanyaya na lumabas, unti-unti ngang naramdaman ni Zhu Jiaomei ang isang bagay na matagal niya nang hinahanap. Ang pakiramdam na siya ay mahalaga. Si Wan ay hindi lamang nga nagbibigay ng oras at nagbibigay rin siya ng material na bagay, mga damit, bag at suporta sa pera. Mga bagay na hindi niya kailanman naranasan mula sa kanyang asawa. Sa mata nga ni Zhu Jiaomei, si Wan ang naging kabaligtaran ng kanyang buhay sa bahay. Kung saan sa bahay nila siya ay minamaliit, pagkasama niya naman si Wan, puro papuri ang sinasabi nito. Sa bahay kung saan siya sinasaktan, si Wan naman ay inaalagaan siya ng gusto. At sa pagitan nga ng 2 mundo, ang kanyang puso ay unti-unting pumili. At ang maling pagpiling iyon ang siyang nagbukas ng pintuan patungo sa kanyang malagim na trahedya. Upang madali naman silang makapagkita, umupa nga si Wan ng isang silid sa isang apartment sa Main Street ng Flushing. Doon nga palihim silang nagtatagpo at kadalasan ay nagpapanggap na may kinalaman ito sa trabaho. Kalaunan, umalis ang asawa ni Zhu Jiaomei para sa isang business trip na tumagal ng kalahating taon. Dahil nga dito, lalo pang naging malapit ang dalawa sa isa't isa.
Ang alam nga ng ibang nangungupahan sa nasabing apartment at ng mga ilang kapitbahay na magkasintahan ang dalawa dahil madalas nga silang makita na magkasamang pumapasok at lumalabas ng apartment. Si Juan ay napakagalante. Hindi lamang siya bumibili ng damit, mga mamahaling bag para kay Jojo May. Binigyan niya pa ito ng karagdagang credit card. May balita rin ngang nabuntis si Jojo May sa anak ni Juan. Una niya ngang inaasahan na hihiwalayan na nga ni Juan ang kanyang asawa at magsisimula sila ng bagong pamilya gamit ang bata bilang dahilan. Ngunit hindi ito nangyari. Matigas at malinaw ang naging desisyon ni Juan. Agad niya ngang dinala si Jojo May sa ospital upang ipalaglag ang bata. Kumuha rin si Juan ng isang yaya upang alagaan si Jojo May pagkatapos ng nangyari. Bukod dito, bumili naman siya ng ilang mamahaling gamit para kay Jojo May upang pakalmahin ang kanyang emosyon. Hindi nga nagtagal matapos ang insidenteng ito, napansin na rin ng asawa ni Juan na may kakaiba sa kanyang asawa. Dahil dito, kumuha ang asawa ni Juan ng isang private investigator at nakuna ng litrato si Jojo May. Pagkatapos nga nito, nang malaman niya ang relasyon ng kanyang asawa, hinarap niya ito at hiniling na tuluyan na nga nitong putulin ang relasyon sa kanyang kabit. Sa totoo lang, ayaw talagang makipagdiborsyo ni Juan. Nang malaman nga ng kanyang asawa ang tungkol sa kanyang relasyon, agad siyang humingi ng tawad dito. Inamin ang kanyang pagkakamali at nangakong makikipaghiwalay na raw siya kay Jojo May. Pagkaraan ng ilang panahon, nang bumaba na ang pagbabantay ng kanyang asawa, muling nagkaroon ng ugnayan sina Juan at Jojo May. Ayaw man ni Jojo May sa sitwasyon, hindi niya rin kayang mawala si Juan. Dahil dito, nagkaroon sila ng matinding pagtatalo sa inuupahang apartment. Pagkatapos nga ng malaking away, hindi na nga sila nag-usap sa loob ng kalahating buwan. Hanggang ilang araw bago ang insidente, nagpasya silang magtagpong muli. Ayon sa mga ulat, sa araw ng insidente, nagkita sina Juan at Jojo May sa Burmese Street. Una, kumain sila sa isang Chinese restaurant at pagkatapos ay bumalik nga sila sa inuupahang apartment. Ang nasabing apartment ay may 3 kwarto. Isang kwarto lamang ang inuupahan ni Juan, habang ang 2 natitirang kwarto ay tinitirahan ng pamilya na may-ari. Ang may-ari ng apartment ay si Wang Waju. Siya ay nakatira sa 2 kwarto kasama ang kanyang asawa at ang kailang anak na babae at bagong silang na apo ay nakatira naman sa 3 kwarto. Noong araw na insidente, pumasok sa trabaho ang anak ni Wang Waju alas 9 ng umaga at umuwi ito alas 8 ng gabi. Noong umagang iyon, nasa bahay si Wang Waju at ang kanyang asawa at nakita nga nila si Juan sa apartment. Bandang alas 12:30 ng tanghali, umalis sina Wang Waju at ang kanyang asawa at hindi bumalik hanggang alas 5:30 ng hapon. Ibig sabihin, sa loob ng 5 oras sa maghapong iyon, walang ibang tao sa apartment kundi si Juan. Pagbalik ni na Wang Waju at ng kanyang asawa bandang alas 5:30, napansin nilang nakasara ang pintuan sa kwarto ni Juan at may naririnig silang tumutugtog na musika sa loob. Bandang alas 8:30 ng gabi, umuwi na rin ang anak ni Wang Waju mula sa kanyang trabaho at nakasara pa rin ang pinto ng kwarto ni Juan. Pagsapit naman ng bandang 11:23 ng gabi, narinig ng anak ng may-ari ang boses ng isang lalaki at ng isang babae na nagtatalo sa loob ng kwarto ni Juan. Mahina rin niyang narinig ang tunog na parang may hinahampas gamit ang isang matigas at mapurol na bagay. Dahil dito, nakaramdam ng takot at kaba ang anak ng may-ari kaya tumawag na nga siya sa pulisya at inireport na may nagaganap na pananakit sa loob ng apartment. Hindi nagtagal, 2 pulis ang dumating sa apartment kung saan naganap ang krimen. Pagkapasok pa nga lang nila sa labi ng apartment sa unang palapag, labis nga silang nagulat sa nakita nila. May isang lalaking Tsino na tahimik na nakatayo sa gitna ng hallway at sa tabi nito ay may isang babaeng Tsino na nakahandusay sa sahig na nakatihaya. Ang mata ng babae ay nakapikit at wala siyang reaksyon sa mga tao sa paligid. Napansin rin ng pulisya na may maraming dugo na lumalabas mula sa pantalon ng babae at may mahabang bakas ng dugo sa sahig na tila hinila ang katawan ng babae mula sa isang lugar patungo roon. Agad ngang nilapitan ng pulisya ang babae upang tingnan ang kanyang kalagayan at napag-alaman nilang hindi na ito humihinga. Ang lalaking Tsino at ang babaeng Tsino na nakita ng pulisya ay sina Juan at Jojo May. Makalipas ang ilang sandali, dumating na nga ang emergency personnel sa lugar
at idiniklara na si Ju Jiaomei ay patay na sa mismong lugar. Agad nang sinunda ng mga pulis ang bakas ng dugo sa sahig na humantong paakyat sa apartment sa ikalawang palapag. Una nilang napansin ang mga bakas ng dugo sa doorframe ng apartment. Pagkatapos nito, pumasok ang mga pulis sa kwartong inuupahan ni Juan. Pagkabukas pa lamang ng pinto, tumambad agad ang matinding amoy ng dugo. Kahit na ito ay isang ordinaryong kwarto, ang itsura nito ay parang isang malagim na lugar ng katayan. May mga bakas ng dugo sa sahig, sa kama, sa mesa, sa mga upuan at maging sa mga dingding. Marami ring basag na salamin na nakakalat sa sahig. Ang buong kwarto ay magulo at parang isang battlefield. Maingat ngang sinuri ng mga imbestigador ang bawat sulok ng kwarto. Sa banyo, nakakita sila ng 2 basahang puno ng dugo. Sa loob naman ng aparador, nakakita sila ng isang nakatagong laundry bag. At sa loob nga nito, may ilang gamit na may mga dugo. Kabilang na isang tuwalya at isang sando ng babae. Malinaw na may taong nagtangkang linisin at itago ang ebidensya sa crime scene. Bukod pa dito, nakakita rin ang bakas ng dugo sa paa at underwear ni Juan. Sa masusing pagsusuri ng forensic doctor, lubhang ikinagulat nga ng lahat ang sobrang kalupitan ng krimen. Ayon sa forensic report, si Ju Jiaomei ay may mga pasa sa mukha at sa itaas na bahagi ng kanyang katawan. Pati na rin mga sugat sa labi, ngunit hindi ito ang direktang ikinamatay niya. Ang pinakamalubhang sugat ay isang napakaseryosong bukas na sugat sa kanyang pribadong bahagi na pinaniniwala ang dulot ng pag-atake gamit ng isang mapurol na bagay. Maging ang kanyang ay napunit dahil sa isang malaking mapurol na bagay. Ang opisyal na sanhi ng kamatayan ni Ju Jiaomei ay paulit-ulit na pagpasok ng isang mapurol na bagay sa kanyang pribadong parte na nagdulot ng malawakang pinsala sa loob ng kanyang katawan. Sa huli, namatay nga siya dahil sa sobrang pagkawala ng dugo. Malinaw na ito ay isang napakabrutal na pagpatay. Kinabukasan matapos ang nasabing insidente, isinama ng New York Police Department ang pamilya ng may-ari ng apartment na si Wang Waju para sa pagtatanong. Ayon nga kay Wang Waju, mula nang umuwi siya bandang alas 5:30 ng hapon hanggang sa dumating ang mga pulis, walang ibang taong pumasok o lumabas ng apartment maliban lamang sa kanyang anak na babae. Ibig sabihin, maliban kay Juan, wala nang ibang taong nakipag-ugnayan o nakasama si Ju Jiaomei sa loob ng apartment. Dahil dito, itinuring nga ng pulisya si Juan bilang pangunahing sospek at inaresto siya agad sa lugar. Matapos ngang maaresto, nanatiling kalmado lamang si Juan. Hindi ito nagsasalita at agad na humiling ng abogado. Ipinagbigay alam din ng pulisya sa asawa ni Ju Jiaomei ang patungkol sa nangyari. Sinabi ng asawa na alam niyang magkakilala si Ju Jiaomei at si Juan, ngunit hindi niya alam na nagkaroon ng relasyon ang kanyang asawa. Noong November 3, mula na nga ang unang pagdinig sa kaso ni Juan. Sa korte, sinabi niya na wala siyang kinalaman sa pagpatay kay Ju Jiaomei. Ayon nga sa kanya, nagkita raw sila ni Ju Jiaomei sa Main Street ng Flushing nung araw na iyon. Kumain nga sila sa Chinese food at pagkatapos ay bumalik na nga sila sa apartment na inuupahan niya. Sinabi niya rin na walang ibang taong pumasok o lumabas ng apartment. Ayon pa nga kay Juan, uminom raw sila ng kaunting alak sa kwarto. Pagkatapos ay lumabas daw si Ju Jiaomei para manigarilyo at siya naman raw ay nakatulog nga sa upuan. Pagkagising niya, hindi na raw nga humihinga si Ju Jiaomei, kaya't binuhat niya raw ito agad pababa at tumawag ng 911. Tungkol naman daw sa mga bakas ng dugo sa kailang kwarto, sinabi niyang hindi niya raw alam kung saan ito nanggaling. Lubhangang nag-alinlangan ang hukom sa kanyang mga salaysay, kaya't hayagang ipinagbawal ang kanyang piyansa. Sinampahan nga siya ng 6 na kaso kabilang na ang second-degree murder, aggravated sexual abuse, at pagtatago o pakikialam sa ebidensya. Ilang araw nga matapos nito, muli namang humarap sa korte si Juan. Ngunit tumanggi pa rin siyang umamin. Itinakda nga ang ikatlong pagdinig noong January 25, 2022, ngunit paulit-ulit itong naantala dahil sa pandemya. Noong September 26, 2024, muling binuksan ang kaso ni Ju Jiaomei sa korte. Matapos ang wala pang 2 oras na deliberasyon, nagkaisa na nga ang jury at hinatulan si Wang Kumin na nagkasala sa lahat ng 6 na kaso. Noong October 8, 2024, hinatulan na nga si Wang Kumin ng 25 taon hanggang habang buhay na pagkakakulong.
Ayon nga sa isang district attorney, si Juan ay isang mapanganib na tao na sinubukang takasan ang pananagutan sa pamamagitan ng pagtatago ng ebidensya at paglilipat ng bangkay matapos niyang patayin si Zhu Xiaomei. Sa kabutihang palad, dumating agad ang pulisya at nahuli nga siya. Hanggang sa huli, hindi kailanman umamin si Juan, kaya hindi rin ipinaliwanag ang tunay niyang motibo. Batay nga sa relasyon ng dalawa, pinaniniwala ang nag-away sila dahil humiling si Zhu Xiaomei na makipaghiwalay na noong araw na iyon. Ngunit tumanggi si Juan. Dahil dito, nauwi sa matinding pagtatalo at nawala sa katinuan si Juan at ibinuhos ang kanyang galit kay Zhu Xiaomei at pinatay nga siya sa isang napakahindi makataong paraan. Maraming salamat po sa patuloy na panunood ng aking video. Kung nagustuhan niyo po ang aking kwento sa araw na ito, pwede po ba akong makahingi ng like? Maaari rin po kayong mag-share ng inyong opinion sa comment section. Malaking tulong po ito sa aking maliit na channel. Ako nga po pala si Denise at see you in my next video.